Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siga Doheling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idira Ecleo Sr., King of all kings, Master Robin Boray Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo I. Pizza 18 po ngayon, araw na Huwebes, buwan ng Hunyo 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsalaysay sa inyo kung ano ba talaga ang mundong ito at kung papaano natin makamtan ang kaligtasan o mapasok ang kaharian ng Diyos. Nasabi ko na po sa inyo doon sa unang video ko na mayroon talagang kaharian ng Diyos at nakunan po yun ng larawan ng taga-NASA sa pamagitan ng Hubble Space Telescope, nakuha mismo ni Dr. Marcia Mason. Nasabi ko na po sa inyo na ang kaharian ng Diyos ang pinakaunang ginawa ng Diyos at hindi po 7 days na ginawa ng Diyos ang mundo. Ito po ay 7 interval at ang unang interval ay ang kaharian ng Diyos, ang una niyang ginawa. At ang pangalawang interval ay ang lupa ang kanyang ginawa. At ang pangatlong interval ay ang tubig ang kanyang ginawa. At ang pang-apat na interval ay ang hangin ang kanyang ginawa. Ang panglimang interval ay ang mga hayop ang kanyang ginawa. At pang-anim na interval ay ang mga halaman ang kanyang ginawa. At ang pang-pitong interval ay ang araw, buwan at bituin. Kaya nga, klarong-klaro po mga kapatid na hindi po 7 days ang paggawa ng mundo dahil ang araw, buwan at bituin ay panghuli na nga niyang ginawa. Ang mundo mga kapatid, nang ginawa niya ang mundo, nang ginawa ng Diyos ang mundo, ito ay lupa. Kagaya ba ganito? Ito ay lupa, buong lupa ang kanyang ginawa, kagaya nito. Ito po ay hindi plain, ito ay oblong. Ito ay lupa lamang na may mga butas-butas ang mga ano nito, hindi po plain, may mga butas-butas. Ito po ay lupa ang kanyang ginawa sa noong pangalawa. Noong ginawa niyang pangatlo ang tubig, ito po ay nabalot na ng tubig. Itong lupa na ito ay nabalot na ng tubig. Nabalot dito ng tubig. So hindi na makikita ang lupa dahil nabalot na ito ng tubig. Ito ay napuno ng tubig. Nabalot ng tubig ito. Ngayon ang tanong, bakit hindi na wasak o hindi nahulog ang balot ng tubig, nang nabalot ng tubig nito, itong mundo na ginawa ng Diyos? Hindi po nahulog ang tubig mga kapatid ko sa palibot ng lupa na kanyang ginawa dahil ang mundo po natin ay maroon pong magneto sa loob nito. Ito ang mundo natin. Halimbawa, ito ang mundo natin. Sa loob po ng mundo natin ay mayroong magneto sa loob. Halimbawa, ito ang mundo natin. Ito ang mundo natin. Sa loob po ng mundo, sa ilaliman po ng lupa, kailaliman po ng lupa, ay mayroon pong magneto. Halimbawa, buksan natin itong kabilang panig ng mundo, ay magneto po ang nakapaloob nito. Nasa loob nito ay magneto. Kung halimbawa ganyan, ito ang mundo natin, umiikot ang mundo natin. Pag hatiin yan, yung mundo natin, makikita po dyan sa gitna nito, dito sa gitna mismo, dito, ay magneto po ang nakalagay dito. Magneto po ang nakalagay dito sa mundong ito. Magneto po. Yan ang dahilan kung bakit ang tao, ang lahat ng bagay na nasa loob ng mundo ay hindi nahuhulog. Hindi nahuhulog. Yan po ang sinasabing gravity. Yun po ang humuhugot. Yun po ang humuhugot ng tao para hindi siya mahulog. So ngayon, pag ang isang bagay ay nasa universo or nasa labas na ng
ating mundo, sa labas na ng ating mundo. Kaya po yun nahuhulog na o lumulutang na doon sa kalawakan dahil wala na po yung magneto na naghuhugot sa kanya para hindi mahulog. Ganito po talaga ang mundo, mga kapatid. Mayroon pong magneto ang mundo sa ilalim ng lupa, sa gitna ng mundo, mayroong nakahugis na magneto doon sa ilalim. Doon sa ilalim, mayroon pong magneto doon. Na yun ay unti-unti nang na-discover ngayon ng mga scientists na mayroon talagang magneto sa ilalim ng mundo. Yun ang dahilan kung bakit tayo dito sa mundo ay hindi nahulog. Yun ang dahilan kung bakit ang lahat ng bagay, ang tubig, ang dagat ay hindi nahulog. Dahil kung ganito ang mundo, tapos dito ang isang bagay, dito ang tubig ay nakapaikot dito sa mundo, siguradong wasak yan, was out yan kaagad. Pag walang magneto na humihigop sa kanya para hindi siya mahulog doon sa mundo na kinatatayuan. Kaya nga, kung tayo ay aakyat sa mahaba o mataas na building, kung tatalon, mahulog, babagsak talaga sa ibaba. Dahil ang magneto ng mundo ay nasa ilalim ng lupa na siyang humuhugot ng lahat ng bagay na nandito sa ibabaw ng lupa. Kaya pag mahulog ang isang bagay ay babagsak talaga, hindi siya lulutang dahil yan sa magnet, electromagnetic na inilagay ng Diyos sa gitna ng mundo natin. Nasa gitna po yan ng mundo natin inilagay. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo ito para mayroon kayong kunting idea. Dahil ito po ay bihira lamang na sinasabi ng mga edukadong tao, ng mga siyentipikong tao. Bihira lamang itong sinasabi nila. Pero nagsasabi ako sa inyo, maniwala man kayo sa akin o hindi, sinasabi ko po ito sa inyo. Dahil part po ito ng history. Dahil sasabihin ko sa inyo, ang taong maliligtas, ang taong mapili ng Diyos, ang taong ililigtas ng Diyos, ay nakasulat na talaga sa libro ng buhay kahit wala pa ang langit at ang lupa. Naisulat na po siya. At yung taong maililigtas o maliligtas ay mayroon po yung kaalaman, mayroon po yung napakalalim na kaalaman kung ano ba talaga ang istorya, ang history ng mundo. Dahil ikaw, kung magiging kang isang buhay na saksi, kung maging isang buhay ka na saksi, kailangan alam mo kung ano ang historya ng mundo. Alam mo kung paano ginawa ang mundo. Alam mo ang historya ng mundo at alam mo ang historya ng iyong sarili. Yun ang mga taong maliligtas dito. Kaya nga, sinasabi ko po ito sa inyo dahil kung isapuso ninyo itong sinasabi kong ito at pag-aralan nyo ang sinasabi kong ito, ay malaki itong maitutulong sa inyo dahil ito po ay history. Ito po ay pwede nyong magamit upang maisalaysay nyo sa inyo ring darating na mga anak at apo pa ng iyong mga apo. Hanggang dito na lang ang sasabihin ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagpapanood. Sa aking Diyos, Divine Master Ruben Idira Ecleo Sr., King of all Kings, Master Ruben Buray Ecleo Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Ecleo the First. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood, sa mga makita at hindi makita. Sana subaybayan nyo ang YouTube channel kong ito dahil kahit konti lang ang kaalaman na paparating ko, pag inyo itong matipon-tipon, ito po ay dadami at lalaki na rin ang magiging matutunan nyo sa kaunting kaalaman na pinarating ko sa inyo ngayon. Na ang mundo ay mayroon pong magneto sa loob nito. Nasa gitna ng mundo, nandun ang magneto inilagay ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.